Sa loob ng mahigit isang dekada, iisa lang ang inasahan ng Metro Manila Film Festival o MMFF magkakaroon ng Vice Ganda movie at magiging maingay ito ay karinamang isang makulay, magulong halo ng mga sanggunian sa pop culture, slapstick at isang natatanging tatak ng komedya. Ngunit ang Call Me Mother, ang 2025 entry ay sumisira sa inaasahan. Para sa 10 MMFF entry ng sikat na komedyante, naabot niya ang matagal ng hinangad sa kanya ng maraming mga kritiko at tagahanga, isang aktor na maaring kumuha ng seryosong papel at mawala dito. Sa totoo lang, nakakapreskong makita na ang veteranong komedyante na ito na kayang patawanin ang lahat sa isang salita lang ay talagang may kakayahang magpaiyak sa mga manunood. Para ma-appreciate ang naabot ng Call Me Mother, maaari nating tingnan ang entry sa MMFF noong nakaraang taon na And the Breadwinner Is na kumita ngunit ito ang isaktong nanalo sa mga kritiko. Nakaramdam ito ng kalat. Ang script ay nasa buong lugar. Tungkol ba ito sa mga paghihirap ng isang OFW at ng kanilang walang utang na loob na pamilya? Isang nakakatawang pamamaraan ng pandaraya sa insurance kung saan ang mga patay ay sumusubok na sumali sa libing habang nakasuot ng iba't ibang mga kasuotan, o isang drama ng pamilya tungkol sa mga breadwinner at ang kanilang pakikibaka upang iwasan ang responsibilidad na makamit ang kanilang sariling kaligayahan. Ang iba't ibang mga plot thread ay hindi kailanman tunay na magkakasama. Ang The Breadwinner is also relied on the old Vice Ganda movie na formula. May mga random na cameo mula sa mga nakaraang karakter at mga biro batay sa mga uso mula sa kasalukuyang kulturang pop. Ang mga sandaling iyon ay nagpagulo sa tono ng pelikula at nalilito sa mga manunood na hindi napanood ang mga nakaraang pelikula. Ang Call Me Mother ay ganap na kabaliktaran. Tinatanggal nito ang mga uso. Walang sapilitang koneksyon sa mga nakarang pelikula o desperadong pagtatangka na sumakay sa pinakabagong alon ng social media. Ipinakita sa pelikula si Vice Ganda bilang isang seryosong aktor. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na wala ang self-aware, sarcastic acting style. Hindi mo nakikita ang host ng Ed Showtime na gumaganap ng ibang karakter. Makikita mo lang si Twinkle. Ganap na isinama si Vice ang papel at nabubuhay dito. Hindi ibig sabihin na hindi nakakatawa ang pelikula. Ngunit ang katatawanan ay nagmumula sa sitwasyon, hindi isang scriptwriter na sinusubukang pilitin ang isang gag. Ang mga biro ay natural na inihatid, ang paraan ng pagkipag-usap ng magkakaibigan sa isa't isa. Wala mga fourth wall break o awkward pose kung saan hinihintay ng aktor na tumawa ang audience. Parang natural ang lahat. Sa kabutihang palad, nakita ng ibang pang mga cast si Vice Ganda sa parehong antas. Kung hinihintay mong ganap na yakapin ni Vice ang kanyang hanay bilang isang artista, ang Call Me Mother ay dapat panoorin. Maging ang mga haligi ng industriya katulad na lamang ni Nabusing Vic Soto at Joey De Leon ay napabilib sa ginawa ni Vice Ganda sa kanyang pagganap sa nasabing pelikula sa kabila ng kanilang kompetisyon sa labas ng pelikula. Sa naging payag ng ilang mga pangunahing tabloid at showbiz news media portal online, sinabi ng dalawang veteranong host at komedyan na nakita nila ang pinakatotoong Vice Ganda sa galing ng acting stint at bihira nila itong ginagawa na manood ng mga show ng kanilang karibal na katungkulan. Pagpapakita lamang nito na walang boundaries sa magkatugaling non-time show at pagpapakita lamang nito na suportado nila ang kanilang mga kaibigan sa showbiz sa katauhan ni Vice Ganda.